Hello. Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Bagong ulit, bagong buwan. At ang unang araw ay linggo. At yung unang araw na to, ito yung first day ng Revolution Month na kung saan pinaalaan yung muling pagpukpok ng thesis, ng 95 thesis ni Martin Luther sa mayroon pang gating ng Wittenberg Church. Okay. So ngayong October 1, kinugulita rin sa Amerika, lalo na noong October 1, 1931. Sabi rito, pinimemorate nila yung George Washington na bridge open linking New Jersey and New York. So, patungkol ko sa isang tulay. Alam niyo ba yung bagong tulay doon sa Cebu, bukod sa Samarin Lake na San Juanico, yung mahabang tulay. So, ito yung nag-link, nagdudugtong sa New Jersey and New York, yung dalawang state. George Washington Bridge is a double-deck suspension bridge spanning the Hudson River, connecting Fort Lee and Virgin Country, New Jersey, with Upper Manhattan in New York. It is named after George Washington, the first president of the United States. So, yung po yung George Washington Bridge. Bakit ko itinema tungkol sa bridge, yung aking production? And ito yung nangyari noong 1931, October 1. Bridge is important for shipping merchandise or economic development. Better transportation, links in road network, and providing continuity of passage. So makita mo yung gobyerno natin, isa sa pag-improve ng ating ekonomiya, kailangan ng maraming infrastructure, yung mga roads, lalo na yung mga farm to markets. So, kailangan yan para mas maganda ang ating kalakalan. Pero, siyempre, dahil tayo ay composed ng maraming archipelago ng Philippines, so kailangan din ang tulay. So, yun yung sinasabi na importansya ng tulay. Siya yung ginagamit sa shipping merchandise or economic development. And siya rin yung nagsasabi na magkaroon ng better transportation. So, kaya sa atin, kaya natin mag-land transport hanggang Bicol Pero when it comes to pupunta ng Catanduanes na, kailangan lang magbarko. Lalo na yung papunta ng Mindanao. So, yun sinasabi na better transportation. And sabi nga, yung mga road networks. Kaya isa sa mga dream ng Pilipinas ay mag-connect talaga ang Luzon, Visayas, Mindanao. And alam ko, hindi na rin nakakahuli ang Mindanao sa mga infrastructure para magkaroon ng continuity of passage. Same thing with the New Testament, especially Book of Acts. So yung ating pagpasok ngayon, may kinalaman yung bridge. So ano ba yung tulay na nagdudugtong sa Bulacan sa Pampanga? Yung sinasabi na from Bulacan, ano ba yan, yung itlog ba yun? Pagdating ng Pampanga, Ibo na. Ano ba yung tawag ba? Ano ba tulay yun? Pampanga to Pagkasinan yata, o ano? Ebon at saka Etlog. Oo. Etlog, Ebon. Yun yung ano doon. Paano naman yung sa pagitan? Sa pagitan ng tulay na yun? Sisiw. Ganon din ang ating pag-usapan. Mabigat yung arguments and doctrine na pag-uusapan natin when it comes to doctrine ng Holy Spirit. Kaya pagdating sa Old Covenant to New Covenant, ano yung magdudugtong sa kanila? Yung transition. At yan yung sinasabi makikita natin sa Book of Acts, gaya ng ating teksto na chapter 19. Ang Book of Acts ay historical books. Siya po yung
nagano ng transitory gap between Old Covenant and New Covenant. From Judaism to Christianity. Kaya makita mo yung significance ngayon ng ating pag-aaralan ng Holy Spirit. Gaano kahalaga ang doktrina ng Holy Spirit when it comes to New Covenant. At yung ating teksto, siya po yung transitional books. Meron po siyang transitory na pag-aaralan natin. Kasi doon po sa ating history, 1960s, pumasok po yung Pentecostalism. Sila po yung nagtuturo na yung baptism of the Holy Spirit ay yung po yun daw ang second blessing as having to do with the manifestation of the gifts of Spirit in a believer's life, especially speaking in tongues, along with prophecy, healing, singing in the Spirit, and other gifts mentioned in 1 Corinthians chapter 12 and Romans 12. So makita nyo, marami kayong makikita mga simbahan na kailangan mag-speaking tongues ka. Kasi kino-consider daw nila yun as a second blessing. At ang first blessing ay yung salvation. Pag nagawa mo raw ng isang tao yung kanyang declaration of faith at pagkatapos siya ay magiging isang born again. After that, maging born again siya, so magkakaroon ng second blessing, yung manifestation ng mga gifts, especially speaking in tongues. Kaya meron po sila mga prophetic gestures, meron din po silang healing, singing the Spirit, and meron pang soaking, and alam ko meron pang sumusuka, and other gifts mentioned sa 1 Corinthians chapter 12 and Romans 12. So yan po yung sinasabi nga, mahalaga na pag-aralan natin yung teksto ngayon sa Acts 19, verses 1 to 7. Ano ba talaga ang doktrina na yan? Ano ba ang dapat tinuturo ng Scripture when it comes to Holy Spirit? So ating pong pag-aralan ngayon ang ating teksto. Ating po basahin sa Acts chapter 19, verses 1 to 7. It happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus, and found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said to him, "No, we have not even heard whether there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" And they said, "Into John's baptism." Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him, that is, in Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking with tongues and prophesying. They were in all about 12 men. Tayo po manalangin. Pakilama, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa pribilegyo na pinagkaloob niya sa amin sa araw na ito, na muli makasumpong pa sa inyong salita. At tunay nga na dalangin namin ang gabay ng Banal Espiritu ang manawanan ang iyong salita, lalo sa aming pag-aaralan ngayon patungkol sa inyong anak na siyang aming pinapalita sa aming Panginoon. Kaya tunay nga na gabayan mo kami sa aming pag-aaral at patuloy niyo paalala ang mga salita sa amin. At tunay nga na maging lubos ang pagpapala nito sa aming pagsasapamuhay ng aming makakaundan. Tulungan niyo kami ng araw na ito ay hindi lamang pagdalo, kundi ito ay upang lalo kang makilala sa inyong salita, lalo na sa kaligtasan na pinagkaloob mo at maging sa pananampalataya na nagmula sa inyo para kami po ay patuloy na magtiwala at tumakat sa salita ng iyong anak para po sa inyo. Dalangin po namin na ang aming pag-aaralan ay patuloy na manatili at
tunay nga na maging gabay ito sa aming araw-araw sa pamumuhay habang kami pinalito sa lupa na ito. Kung aming samtulangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Actually, yung Acts 19, yung verse ko ay isang shocking na tanong, lalo na sa isang Kristiyanismo. Para bang nakikita ko sa YouTube and even sa Reels, even sa TikTok, pag mayroong isang taong may magandang kotse, ano madalas itanong? Ito dahil siya ng magandang kotse, mga sports car, ano ba madalas itanong? What do you do for a living? Parang nakakasyak din ang tanong yun. Kaya pag meron kang cellphone maganda, pag tinanong ka, nakakasyak yun. What do you do for a living? Paano ka nakabili? Paano ka nakabili ka? Gaganan ka. Kaya pagdating sa Kristyanismo, ito yung mabigat na tanong. Kaya maraming arguments sa ating pag-aaral lang ngayon, sana pakinggan natin yung aking pinag-aralan ayon sa turo na to, na kung saan maraming lumalabas na doktrina, lalo na yung sinasabing second blessing ng Pentecostalism and even ng charismatic movements. So yung book na to, ng Book of Acts, siya po ay descriptive. Ibig sabihin, siya po ay nagtuturo kung paano nagsimula yung church. From Matthew na sinasabing tinuturo na ito yung church. Even the door of hell will not prevail. Tapos sinabi rin sa Matthew 18:7, pag meron kayong problema sa isang tao na nagkasala, dalhin mo sa iglesia. Pero yung Matthew 18 na yun, verse 7, ang sabi, pag hindi siya nagtuwid, ituring mo siya isa hentil. So may maitam na sa turo ni Matthew, ang composition ng church, hindi pa kasama ang hentil. Kaya maitam mo magiging sensitive or keen ang ating pag-aaral when it comes to gospel. Ang 11 disciples, sila po ay natuturo ng gospel of kingdom. Repent and be baptized, for the kingdom of God is at hand. Pero when it comes to John at to Paul, siya ay natuturo ng gospel of grace. Kaya kalaban ni John ay ni Paul ang Judaism. Kasi hindi nila matanggap yung doctrine ni Paul, yung gospel of grace. Okay pa sa kanila yung gospel of kingdom. Kaya makita mo yung labanan nila when it comes to Book of Hebrews. Judaism ang kalaban niya. Kaya sabi ni Don Sandal, kung ikaw ay may kaaway, bakit mo i-reveal ang true identity mo? Lalo na hindi ka send sa mga Hebrew, sa mga Jews. Kaya gumagamit siya ng pagiging anonymous. Kaya sabi nga, hindi pwedeng si Luke ang author ng Hebrew. Kasi si Paul lang ang nagsasabi ng identity niya as Hebrew. Pariseo ang mga Pariseo. Galing ako sa Benjamin. Hebrew ako. Kaya malaga sa mga Hudyo, when it comes to pagiging Hebrew, kasi sila po yung mga wanderer from Adam hanggang mapasok sila sa promised land at tawag sa kanila Hebrew, hindi pa Hudyo, hindi pa Israel. Sila ay mga Hebreo. Si Paul lang naglalatag. Sabi ni John, hindi, si Paul yan, author ng Hebrew. At siya rin ang may signature ng batnaw na makikita mo doon sa Book of Hebrew. Pero dito tayo sa Book of Acts. Ang sabi yung Book of Acts ay descriptive. Pero hindi siya prescriptive. Ano yung sabihin nun? Nag-describe lang siya kung paano nagsimula ang church. Kasama na yung mga hentil. Kasi dito na simula ng gospel of grace. Naglalaban ng pangayaw, kaya pinadala si Paul sa Jerusalem of Council. Kasi ito yung gusto mangyari ng mga 11 disciples. Pero si Paul hindi, natuturo siya ng gospel of grace. Kakaiba, bumabangga sa law nila. Kaya during that time, medyo magkayakap pa yung Judaism sa yung turo ng gospel of kingdom. Pero pagdating kay Paul, talagang yung wala na sa isa yung mundo.
because of gospel of grace. So, makita mo yung pag-describe kung paano nagsisimula yung transitory ng church, yung transitional nature. Kasi namin, describe lang sa how yung church and how it grows. Tapos sabi nga, hindi siya restrictive. Na kung ano yung nakikita mo sa church, sa Book of Acts, gagayahin mo, no. So lumalabas, ay sa ating pag-aaral, yan po ay redemptive, historical. Yun nangyayari ngayon sa Book of Acts. Hindi siya dapat gayahin, hindi siya prescribe, kundi dinidescribe niya lang kung paano yung church growth during the time. Kaya error to copy because it's a redemptive history. Hindi mo siya dapat ginagaya. Kasi magkakaroon ng error o maling turo. It's transitional nature. So, unang-una, ang third mission ni Pablo dito sa Acts 19, nagsimula sa chapter 18, verse 23. Ito po ay third missionary na ni Paul. So, in transitional nature na to, even sa tatlong involved na mga characters, si Paul, si Apollos, at yung 12 disciples ni John, meron silang transitional in nature. Ayon sa verse 18 ng chapter 18, even si Paul sa Caesarea, nagputol din siya ng buhok bilang panata sa niya, bilang Nazarite. So makita natin si Samson, even si Jesus Christ, meron silang Nazarite vow. At si Paul, makita mo sa verse 18 in chapter 18, even si Paul, nagputol pa ng kanyang buhok as a vow, sign ng vow bilang Nazarite. So makita mo, nandun na si Paul sa grace, pero nandun pa rin yung hatak ng pagsunod sa Judaism. Pagdating naman sa verse 25, about kay Apollos, ang sabi, he only knew just baptism of repentance. Sabi sa verse 25 ng chapter 18. And pagdating naman dito sa ating text, even the 12 disciples only knew baptism of repentance ni John. So, titingnan natin, they were all considered as Old Testament saints. No knowledge of death and resurrection of Jesus Christ, even knowledge of the Holy Spirit. Si Apollos, wala sa knowledge, hindi niya rin experience or hindi siya witness when it comes to death and resurrection of Jesus Christ. At pagdating naman sa 12 disciples ni John, hindi nila alam kung ano o sino yung banal na espiritu. So makita mo yung tatlo na sa transitional nature when it comes to faith. So transitory events from Judaism to Christianity. At sabi nga, itong si Apollos na binabanggit sa verse 1, sa yung pinanganak sa Alexandria. Ang sabi, eloquent, learned, and mighty in scripture. Lalo na sila sabi, Old Testament. But, he didn't know the whole gospel, especially death and resurrection. Kaya makita mo, si Priscilla at Aquila ang nagturo sa kanya ng death and resurrection. Kaya makita mo, yung pagiging mighty na sa Old Testament scripture is not enough. Kailangan yung makilala yung irreducible minimum when it comes to Jesus Christ. Yung kanyang person and kanyang works. At yun yung malaking ambag ni Priscilla and Aquila who explained the gospel more accurately with full knowledge of the word of Christ and become a New Testament saint. Kaya makita mo si Apollos daw ay went back to Corinth at naging katuwang siya ni Paul. Na kung saan, sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, si Paul ang nagtanim, ngunit si Apollo ang nagbibiling. So, minsan mo dahil meron na rin siya turo ng gospel of grace. So, ngayon, yun po yung background. Ito na po yung ating teksto. At ang ating tema ngayon ay significance of the Holy Spirit, salvation.
So sana makinig kayo kasi mahalaga po ito kung gaano po tinuturo sa teksto yung kahalagaan ng Holy Spirit. When it comes to Christianism, hindi pwedeng hindi mahalaga sa ito. Kasi lalo na yung tanong na verse 2. And even yung tanong ni Pablo sa mga tagurin ito, 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, may tanong din si Pablo ron. Marco Apostol, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, may tanong sa kanila si Pablo. Ito naman, may tanong na rin dito sa Acts 19 verse 2. Tama ba yung kaalam ko? Ayan, may tanong siya. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Yan ang tanong niya sa mga Kristiyano sa Corinto. Check. Test yourself. Examine yourself if Christ is in you unless you pay the test. Alam mo yung pagkakaiba ng sa Kristiyano at hindi? Malalaman natin dito. Yung work ng Holy Spirit. Hindi ako naniniwala na ikaw ay born again. Pero wala kang alam sa Scripture. Hindi ka excited or wala kang pagnanasa na mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi mo na-experience yung word ng Holy Spirit sa buhay mo. Pangatlo, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Isa sa blessings ng Holy Spirit, illumination. Gaya na sinasabi sa Jeremiah and Ezekiel. Wala nang teacher. Kagaya sa kanila sa Old Testament, meron pang School of Prophecy, School of Prophets. Dito sinabi na bago umalis si Jesus Christ, inabilin ang Holy Spirit na another comforter at lahat ng kanyang salita ay ipapaalala sa iyo. Siya ang magagawin sa iyo sa lahat ng sinutos niya at kalooban ng kanyang mga. So paano mo malalaman na Christian ka kung wala kang pagkakaintindi sa Scripture? Gaya sinasabi sa unang Korinto, ang spiritual, naintindihan niya ang salita ng Espiritu. Pero sa hindi spiritual, undiscernible ang salita ng Scripture. Kasi hindi sa spiritual. Kaya hindi niya maintindihan at wala sa excitement o desire pagdating sa Word of God. Diyan makikita kung paano niya itetest ang iyong sarili. Kung nasa inyo nga talaga ba si Kristo. So, significance of the Holy Spirit in salvation. Unang point dito ay circumcision. Circumcision, it means perichoresis. At ang pangalawang punto ay yung procession. Ang procession ay succession from the Son at yan po yung Spirit of Christ. Circumcision. When it comes to salvation, nandun po yung relationship ng Holy Spirit in God, in the Godhead. Ibig sabihin, pagdating sa salvation, ang Father ang nag-initiate. When it comes to election, siya nag-initiate. Ang Son ang nag-mediate. At ang Holy Spirit ang nagpalpil into reality yung application ng salvation. Salvation is purposed by the Father, accomplished by the Son, and applied by the Holy Spirit. Kaya doon sa tanong, ito what baptism, yung tanong, did you receive the Holy Spirit when you believe? Ang 12 disciples din po dyan ay pinapapalagay na third set. Parang Old Testament, hindi na nila kilala yung ginagawa ng mga Panginoon sa kanila dahil yung mga sumunod, hindi na naituro. So, ang na-retain lang sa kanya yung baptism of repentance ni John. Pero when it comes to Holy Spirit, hindi na nila alam. Hindi nga namin narinig yan.
So yun yung 11. Pero hindi nila alam, napakahalaga sa salvation ng Holy Spirit. Kaya sinasabi nga ng perichoresis, yung sinasabing referring to the relationship of the three persons of triune God to one another. Yan po yung perichoresis, yung circumcision. Hindi pwedeng hindi involved ang Holy Spirit kasi sa kanya po yung application, sa yung reality ng mission ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit, siya po yung agent of salvation. Kaya sinasabi sa verse 2, yung tinanong sila, because the Holy Spirit applies to the believers what Christ has accomplished for the church. Kaya mo ito laging binabanggit yan yung Spirit of Christ. Kasi nag-ascend na si Jesus Christ, Holy Spirit ang nasa atin hanggang second coming when He returns. Kaya yung our salvation is in Christ alone, but our salvation is by His Spirit alone. By Holy Spirit, Christ applies His life, giving resurrection power to all who believe. Gaya na sinasabi sa Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. And the Spirit ensures the effectiveness of this mission. So makita mo kung ano lahat ng ginampanan ni Jesus Christ ayon sa kalooban ng kanyang Ama, ang Holy Spirit na nagsisigurado na lahat ng kanyang ibinigay sa kanyang Ama ay magkakaroon ng resurrection until the last day. It is through the power of the Holy Spirit. Yung sinasabi niya na yung Ama at ang Anak, walang makakasnatch out of my hand, out of our hands. Yung Son sa kanyang Father. Pag nagkaano nga kami ni Pastor Rolling sa Palawan, pag nawawala ang salvation, basahin mo to, ayon sa John, no one can snatch them out of my hand. So si Jesus Christ nagsabi nun. At pag sunod doon na verse, no one can snatch them out of my Father's hand. So paano mawawala ang salvation mo? Yung isang kamay mo hawak ni Kristo, yung isang kamay mo hawak ng Diyos. Magpapalag ka man, hindi ka mawawala sa kamay niya. Paano kung tumalon ako? Bakit? Gano'n ba kalit ang kamay ng Diyos para makatalong ka? At mawala sa rin ng salvation. Kung nag-aaral lang kami na nag-illustrate lang kami. So, hindi mawala salvation kaya even si Jesus Christ nagsasabi, sinisigurado niya, pagdating ng last day, yung resurrection, sure sa lahat ng elect. It is because of the Holy Spirit. Holy Spirit enable us to see Christ as He is, Savior and Mediator, and to embrace Him in His full saving adequacy, since we were dead in our trespasses and sins. Gaya sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 1. So meaning, faith is the principal work of the Holy Spirit. Kagaya ng trabaho ng Holy Spirit, sa Acts 2:37, binabanggit yung conviction of the Holy Spirit, cut to the heart. Gaya sinasabi sa Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27 and verse 31, sinasabi sa verse 25 ng 36 Ezekiel, then I will sprinkle in water on you and you will be clean, and I will cleanse you from all your filthiness, from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from you, flesh, and I will give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. And to jump sa verse 31, then you will remember your evil ways and your deeds that were not good, and you will love yourselves in your own sight for your iniquities and your abominations. So may itong trabaho ng Holy Spirit,
yung application, even yung pagkamuhi mo sa kasalanan, yung sanctification na sinasabi natin na synergistic. No! Even ang sanctification ay monergism. Siya magtatanong sa iyo ng batas, yung puso mo, gawin niya masunurin. At siya rin yung sinasabi nga na lahat ng evil ways mo and your deeds that were not good, makamumuhayan mo yun. It is because of the work of the Holy Spirit, yung conviction. So, kung saan mo makikita ngayon yung natutuwa ang isang mananampalataya na nagkiklaim na siya ay Christian, pero still, gumagawa pa rin siya ng kasalanan. Ang isang tunay na mananampalataya, sensitive sa kanyang kasalanan. Alam mo, ang isa sa mga bigat na kasalanan ng isang tunay na mananampalataya, yung sa mind mo. Hindi alam na ibang tao, pero sa mind mo, nagkikurse ka, nagmumura ka, nag-may hatred ka, tapos wala yung love mo. Pero still, kahit wala nakakita, pero sa'yo, mabigat na yung kalooban mo. Hindi ka komportable. Because the Holy Spirit is in you. Kahit simpleng-simpleng kasalanan. Pero yung wala yung experience na yun, questionin mo na sa sarili mo. Kasi ang Holy Spirit, agent ng salvation. Yung hindi ka nagkakaroon ng desire o pagkauo sa salita ng Diyos, and even yung pagkaunawa sa salita ng Diyos, church man ka lang, sabi ni Paul Wasser. Religious ka lang, natin ka lang church, perfect attendance, okay. Ang ganda ng damit mo pagpupunta ng church. Pag-aawit ka, ang galing mo umawit. Pero kamusta naman yung pagsasalita mo, pag-iisip mo at paggawa mo? Katulad ka ba ng tunay na mananampalataya o katulad ka rin ng mga nagsasabing hindi sila mananampalataya? May diferensya ba? Or still same? Sabi rito sa John chapter 16 verse 8, and He, when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So makita mo yung conviction ng Holy Spirit as agent of salvation. Tutusin, hindi na kailangan ng pastor para ipaalala pa sa'yo pagdating sa bahay, kusina. No. Kung nasa iyo talaga ang salita ng Diyos embedded, kahit walang mananampalataya sa tabi mo, hindi mo na kailangan bantayan ng sarili mo kasi may nakatingin. Even sa church. Kahit puro unbeliever na nasa paligid mo, still, nandiyan ang Holy Spirit para tumundig ka when it comes to sin. Hindi ka magiging komportable, pero yung komportable ka, ang kalungkot, maraming sabing Christian professing, pero walang desire or excitement when it comes to the Word of God. Ang sabi rito, heard. Yung salitang heard, 2 beses. Verse 2, saka yung sinasabing verse 5 or 6, when they heard, yung sinabi ni Paul, nilihang sila at nandun yung Holy Spirit. Nandun yung application na ng salvation. Napakalaga yung pakikinig. Buti nga sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan lang magbasa. May kinig ka lang. Gusto mo marinig ang salita ng Diyos? O gawin mo yung Bible mo, yung app mo, ilagay mo sa audio. Maririnig mo na yung salita ng Diyos. Kasi mga Pentecostals, mga charismatic movement, marami pa silang testimony na narinig nila yung salita ng Diyos. No, hindi totoo yun. Buksan mo na yung app mo, maririnig mo ang salita ng Diyos. Gawin mo audible. Kasi ito na yung scripture. Kompleto na. Hindi na, wala nang other revelations na maririnig mo na audible revelation. Sabi ni Martin Luther, I believe that I cannot, by my own reason or strength, believe in Jesus Christ my Lord, or come to Him. But the Holy Spirit has called me through the gospel, enlightened me by His deeds, sanctified and preserved me in the true faith. Martin Luther quoted. So ngayon, hamon sa atin ngayon,
Imagine mo, without the Holy Spirit, agency in salvation, all that Christ has accomplished brings no value to us. So makita mo yung significance ng Holy Spirit when it comes to relationship ng Godhead, yung perichoresis. So ang bilang namin sa atin, paano ngayon? Makita natin yung pag-aaral at kahalaga ng banal na Espiritu sa atin ngayon. Kasi kung wala ang Holy Spirit when it comes to salvation, kaya malaking debate nga, even sa akin, hindi ako, may reservation na ako when it comes to Old Testament saints and New Testament saints, when it comes to salvation. Si Eve, saan part niyo makikita na siya ay Old Testament saint? Actually, sinasabing proto-evangelium in Genesis 3:15, kay Eve pa sinabi yun, and even kay Adam. Tingnan nyo, kanino sinabi yun? Genesis 3:15. Sino ang kausap doon? Si Eve ba at si Adam? Pagdating sa hermeneutics ang kausap doon, yung demonyo. Yung proto-evangelium na yun. Bakit mas malinaw sa akin ang salvation when it comes to New Testament? Lakad. Birin mo etong si Apollos and even 12 disciples ni John. Hindi alam ang Holy Spirit. Hindi alam ang death and resurrection ni Apollos, kaya paturuan ni Aquila sila. How much more yung Old Testament says? Napakalinaw lahat ng lakad. Hindi kagaya sa Old Testament, yung scarcity. Lalo na when it comes to regeneration and illumination. Yung scarcity ng text. Kaya hirap mag-dogma. So yun yung bilang hamon. Sana makita natin yung kahalagahan ng Banal na Espiritu when it comes sa ating kaligtasan. Pangalawa, mapapansin natin yung relationship with Jesus Christ and the Holy Spirit. So makita mo, nung pagkataas na ito, ang sabi sa verse 4, John baptized with the baptism of repentance, telling people to believe in Him who was coming after Him. That is in Jesus. Tinanong niya kung alam ba nila, tinanggap ba nila ang Banal na Espiritu kung sila'y manampalataya. Pero pagdating sa verse 4, ibinabalik niya yung baptism of repentance ni John ay patungo bilang forerunner, patungo sa sino dapat ang sampalatayanan. At yun ay sinasabing darating pagkatapos niya. At ang tinutukoy doon ay si Jesus Christ. So makita mo, yung turo ng procession ng Holy Spirit kay Kristo. Kaya meron double procession. Ang procession ni Jesus Christ sa Ama at ang procession ng Ama ni Kristo kahit sa Ama at ang procession ng Holy Spirit kay Jesus Christ. Ano ba yung kahalaga ng procession? Kasi nandun yung sinasabi nga, tinatanong sila, did you receive the Holy Spirit? Kasi hindi ka pwedeng maging mananampalataya na hindi mo kilala ang Banal na Espiritu. Kasi kailangan mo makita na ang Kristo na tinutukoy ni John ay si Jesus Christ. At makita mo, pagdating after ni Jesus Christ, ibinili naman yung comforter. So yung procession ng Holy Spirit ay Jesus Christ. So lahat ng kanyang sinalita, ay ipapaalala sa mga tagasunod niya, sa mga alagad niya. At pagkatapos ng verse 6, sabi, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking with tongues and prophesying. So, yung sinasabi, pagdating po sa verse 5,
When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So hindi nila narinig. So ano tinuro na Jesus Christ? Tinuro ba yung Holy Spirit? Tinuro niya si Jesus Christ. So yun yung point natin, possession of the Holy Spirit. Bakit sa verse 6 nandun yung speaking tongues and prophesying? Kasi pag pinag-aralan niyo po ang Old Testament, sino nakakaalala kay Gideon? Sa Judge, si Gideon. Diba si Gideon ang mahilig sa signs? From Old Testament, ang nature po na revelation, laging through the angels of the Lord. Tapos when it comes to revelation, gumagamit siya ng dreams, visions, meron pa nga sa donkey So hanggang kay Zacarias, hanggang kay John the Baptist, hanggang kay Mary, hanggang kay Elizabeth. So makita mo yung angel of the Lord ginagamit. More on visual. Pero pagdating sa New Testament, dahil embedded na indwelling ng Holy Spirit, makikita mo yung kilos ng illumination, conviction. Dati sa 2 stone tablets, sinulat. Pero pagdating sa New Testament saints, saan na sinulat? Sa puso. Visual pa ba? No. Ang nature kasi ng Old Testament, mahilig din sila sa signs. Si Gideon mahilig sa signs. Halos lahat ng Old Testament saints mahilig sa signs. Even kay Isaiah, yung salita ng Diyos, kailangan pa ilagay sa kanyang bibig. Pero ibang-iba sa New Testament saints. Kaya sabi ng author ng Hebrew, commended ng faith nila sa chapter 11 ng Hebrew. Pero much better. Kasi yung promise sa kanila, fulfilled sa atin. And that's the Holy Spirit. Conforming to the authority of Christ's redemptive word and words, he tells whatever he hears from Christ. So, yung pagkakabiling dyan sa book of John, another comforter. His words and works operate according to and indifference and indifference Ano yung sabihin ng the parents? Humble submission and respect to the son. So makita mo, yung kilos niya ay naka-enclose lamang kung ano yung sinabi ni Jesus Christ at kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. So ganun din yung kanyang words and works. Nagkumikilos siya according to and in the parents to the son. Hindi kagaya ng mga Pentecostals. Mas mataas ang Holy Spirit, eto lang yung Son. Minsan karamihan ng kanilang teaching na Holy Spirit, walang kinalalaman sa teaching ng Son. Nag-i-equate yung dalawa, Son at Holy Spirit. Hindi pwede tumasto sa Kanya. Gaya ng mga Pentecostals and charismatic movements. At pagdating naman doon sa salita na yung sa teaching na illumination, sabi sa John 14:26, John chapter 14 verse 26, yung pagkakabiling ni Jesus Christ sa Holy Spirit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. So may tamang pagkakabiling. Siya yung magtuturo at magpapaalala sa inyo ng lahat ng kanyang sinabi. Illumination. John chapter 16 verses 13 to 14. Ito naman yung sinasabi. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak and will disclose to you what is to come. Verse 14, He will glorify me, for He will take of mine
and will disclose it to you. So may mo saan kikilos ngayon na mas mataas o naka-depart kay Jesus Christ, ang Holy Spirit. Kaya may mo ang gamit ngayon sa Book of Acts, even sa Pauline Apostles, Spirit of Christ ang tawag niya. Kaya may mo yung kilos ng Holy Spirit even sa salvation. Sa Book of Acts, redemptive historical po yun. Yung Acts 2, ayon po sa prophesy ni Joel, chapter 2, yun nangyari sa Acts 2, yan po yung empowering presence comes by Spirit when He pours out on His people. Yung Pentecost sa Acts 2, yan po lahat ay patungkol sa Jews. Pentecost po yan sa mga Hudyo, yung empowering and pouring out ng Holy Spirit sa kanila. So, ibig sabihin yung full implementation ng salvation to the work of the Holy Spirit. Sa Acts 2 ay sa Gentiles, pero yung Acts 10, yung kay Cornelius, yun naman po ay Pentecost sa mga Gentiles. So, dalawang set po yan. Kaya yung church ngayon, Jews and Gentiles. Pero kay Matthew, Jews pa lang. Pag hindi siya umayon sa disiplina o sa pananampalataya, itakoy siya at ituring siyang hentil. Matthew 18:7. So may kami pagkakaiba ng gospel ng presentation. Kaya may kami nandun yung transition. Kaya ang bigat ng laban ni Pablo, gospel of grace. Kaya anonymous siya when it comes to the book of Hebrew. Judaizers ang kalaban niya. Galatians, nasa grace na, bumabalik pa sa law. Yung mga Hebrew, nasa grace na, gusto pang bumalik sa Judaism. At maraming mga Kristiyano ay nagpo-profess. Nandito na sa grace. Nagiging legalist pa. Sabi ni John MacArthur, to draw the conclusion that the Spirit comes in part and then later on in fullness is not biblical. So inaano na ito yung mga Pentecostal when it comes to second blessing. Yung much higher ng Holy Spirit. At second blessing siya. Tapos yung sinasabi nga, ginagaya nila kung ano yung nangyayari sa Book of Acts. Kay Pablo nga, yung speaking in tongues, binagmak niya eh. Doon ka na lang sa kwarto mo. Doon ka mag-tongues kung wala kang interpreter. Yung Diyos mo na lang kausapin mo. Kasi when it comes to speaking in tongues, yan yung sinasabi nga ng language ng heaven. Kaya kailangan mo ng interpreter. Pero when it comes to speaking in other tongues, yan po yung language na kausap mo. Para mabilis sa Acts 2, yung transition, yung pagdala ng mensahe ng gospel sa Gentile nations, kailangan nila magsalita ayon sa naghawa nila, yung native tongue niya. Kaya nag-speak in other language na. Pero after that niyan, sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan mag-other language. Sa Pilipino lang, lahat ng dialect ng Pilipinas, meron na rin translation. Lalo sa buong mundo. May translation na rin. Hindi na kailangan mag-tongues. So, redemptive lang siya. Transitory ka. May transitional nature. Yan sinasabi ni John MacArthur, hindi biblical when it comes to Holy Spirit, when it comes sa salvation. Ano siya? Parang installment. No, pag nanampalataya ka, application ng Holy Spirit, nasa yung Holy Spirit. Hindi yung after that, yung sasabihin mo na, many people said that we received Jesus as Savior, but not as Lord. So naalala mo yung teaching ni John MacArthur ng Lord's salvation. Hindi mo pwede sabihin tagapagligtas mo si Kristo, pero hindi mo siya Panginoon. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin yun. At pag Panginoon mo siya, sigurado tagapagligtas mo siya. Paano sasabihin Panginoon, Jesus is Lord, pero hindi ka naman nagpapa-under sa Kanya, hindi ka naman nagsusurrender, hindi ka naman sumusunod sa salita Niya.
At paano malalaman ang salita niya kung di mo naman inaaral at binabasa? Alam mo, pag spiritual ka, ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang sheep, naririnig niya ang kanyang boses at sumusunod sila. Kaya may mga pangalan bawat isa. Nakuha niyo kay Jesus Christ? Kilala nila kung sino ang kanilang pastol. Naririnig nila. Pero pag sa mga unspiritual, indiscernible yung hindi nila ma-discern, undiscernible, yung salita ng Diyos. Kaya nung hindi ako mananampalataya, naintindihan ko yung mga politika, lahat, secular. Pero when it comes to the Word of God, naririnig ko lang, lalo na sa Roman Catholic. Mahilig sila mag-start sa gospel, for gospels. Binabasa, pero hindi ko maintindihan. Kasi yung natuturo, hindi rin niya ina-expose. Kasi, wala siyang may bibigay kung wala rin siya nun. Kaya nung naging Christian ako, sinisigurado ko na intindihan ko yung gospel. At nung inaaral ko yung salita ng Diyos, to the word ng Spirit, nadidiscern ko. Naintindihan ko. Pero yung mga kasama ko, pag naintindihan lang nila yung mga joke, mga humor, mga secular na illustrations, yun lang nararating sa mind nila at yun ikikwento nila. Lalo yung malaking simbahan sa Dasma, yung mega church, mga kasama ko sa tricycle, kwentuhan nila. Galing ng kwento ng pastor. Illustration lang na tatandaan niya, yung mensahe, hindi alam. Pero yung mga joke, nakatandaan niya. Kaya karamihan ng mega churches, karamihan stand-up comedian. Kasi yun yung natatanggap nila, yung mga illustrations na unbiblical. Pero when it comes to Word of God, di mo na-discern. Kasi nga wala Holy Spirit to illumine. Makikita mo, even yung sinasabi nga i-claim lang nila si Jesus Christ as Savior, but not as Lord. Hindi sila nagpapasako. And then later on, made Him Lord of their life. That is inaccurate. Jesus is Lord. And you receive Him for who He is. And the same true of the Holy Spirit. The Holy Spirit is given in fullness of who He is. Sabi ni John MacArthur, hindi mo pwedeng pag-iwala yun. Kaya sa Pentecostals, marinig yung filled ng Holy Spirit, yung baptism of the Holy Spirit, kailangan magtangas, kailangan mag-isay, kailangan makakapit ka lang umiiyak, sumasayaw at nakakalog. Kasi sa kanila yung filled ng Holy Spirit. Yung holy laughter, yung dumuduwal, sumusuka, at yung nagpapaligot-ikot. Ang book of Acts ay prescriptive, hindi po siya hindi siya prescriptive kasi redemptive history, hindi yung ginagaya. Pag ginaya mo yun, in error ka. Ang sinasabing filled ng Holy Spirit ay sa ating pag-aaral. Pag sinabing filled ka ng Holy Spirit, yung equation kay Jesus Christ, filled ka with the Word of Christ. Kasi wala sa iba ituturo kung ano yung sinabi lang ni Jesus Christ. Kasi ang layunin niya to glorify Christ. Kung gusto mo mag-fill ng Holy Spirit, mag-fill ka ng Word of God. And that's being filled of the Holy Spirit. Bilang ako sa atin, mabigat po yung pag-aaral natin kasi pinag-iiwalay dito yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi mo kaya lukuhin ng Diyos. Pwedeng sa maraming circumstansya, nakalusot ka sa screening when it comes to membership. Pero when it comes to the Word of God, ipipilter ka. Babalatan ka ng buhay. Pagwahay-walay ng tupa at kambing. Word of God yan. Hindi pwedeng Christian ka, pero walang words of the Holy Spirit sa'yo. Hindi pwedeng walang illumination. When it comes to the Word of God, hindi nagre-retain sa'yo. Hindi mo naiintindihan kung sino ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo naiintindihan kung ano yung kalooban ng Ama na sinabi ng kanyang anak para sa'yo.
Ang layunin mo pa rin na maging ang buong mundo na to? Ang gusto mo pa rin maging sikat? Maging angat? Ang way ng heaven pababa, hindi pataas. At kung sino yung nagsasabi na deserving siya sa heaven, siya yung sinasabing hindi siya deserving papunta sa heaven. Deserving ka na mapunta sa langit, sila yung mga taong hindi deserving mapunta sa langit. Kasi yung mga taong papunta ng langit, sila yung mga undeserving, not worthy. Paalala niyo sinasabi ni Pedro, Panginoon, lumayo ka sa akin. Isa akong makasalanan. Pero doon nakita yung pananampalataya sa Panginoon. Sino pa? Yung Pariseyo sa temple. Nakikita niyo yung tax collector. Dinadabukan yung dibdib. Maawa ka sa akin. Ako isang makasalanan. Mas nakita yung pananampalataya sa kanya kaysa doon sa Pariseyo, doon sa tax collector. Pero ngayon sabi mo, deserving ka, papunta sa heaven. Kalimutan yung sabi nun, si Martin Luther. Kalimutan ko. So, makita natin bilang hamon dito, unang-una yung importance of hearing and reading. Kaya makita mo yung Berean mas noble sa Macedonian. Kaya natutuwa ako pag ang church nahilig magtanong. Sa school ba, pag ikaw ay naging teacher, pag natuyo na yung laway mo sa pagtuturo, tapos tinanong yung klase, wala ba kayong tanong? Pag walang tanong yun, magduda ka na. Dalawa lang yan. It's either napakagaling ng teacher, naiintindihan nila lahat, or hindi nyo naiintindihan ng mga estudyante kung ang tinuro mo. Kasi ang tao, ayaw nyo mapaiyak. Kaya mas better manahimik na lang siya. Pero pag ang isang klase, maraming tanong, ibig sabihin, gusto niyang matuto. Kaya makita mo, nagtuturo na mismo si Pablo. Sabi, yung Berean, they examine. Si Pablo nagtuturo, pero sila nakatingin pa rin sa scripture. I-examine nila, chinecheck nila kung ano yung tinuturo ni Pablo. Tama o mali. Kaya nga sa atin, pag natin nirespeto natin sa isang mga nagsasalita, hindi na natin chinecheck. Hindi, kasi okay, lahat yan, sasabihin niya flawless. Tama lahat yan. True. Ang tama is scripture. Ang tao flawless. Hindi ang flawless. Marami ang sablay. Imperfect ang tao. Until Jesus Christ come second time. Doon lang tayo karoon ng perfection. So mahalaga yung pakikinig at pagbabasa like Berean. Ang sabi nito sa verse 2, we have not even heard. Ang sabi sa verse 5, on hearing this. So makita mo, ang sabi sa Romans 10 chapter 10 verse 14. How then will they call on him on whom they have not believed? How will they believe in him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Kaya makita mo yung turo ni Jesus Christ sa Luke chapter 8 verse 8 and even Luke chapter 14 verse 35. He who has ears, let them hear. Ang tunay naman ng palataya, lahat tayo may tenga. Pero hindi lahat tayo may spiritual ear. Lahat daw na may tenga, makinig. Sino kausap niya ron? Yun lang may spiritual ear. Hindi yung physical ear ang sinasabi niya rito. So Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Nagbukas ka ba ng Bible?
professing Christians, nagbukas ba kayo ng Bible? Nakinig ba kayo? Nag-aral ba kayo? Alam niyo kung ano yung sabi ni Jesus Christ sa hell? Yung nagngangalit ang bagang. Alam niyo, hindi po unbeliever yun. Yun yung mga professing na believer, nagngangalit ang bagang. Kasi ang unbeliever, lalo na mga atheist, tanggap nila sa impyerno sila. Mga unbeliever, tanggap nila. Pero yung nagsasabing toward heaven, tapos hindi pala, ayon sa Pilgrim's Progress, yung John Bunyan, sila yung mangangalit ang bagang. Kala ko bakit ganito? Panginoon, kasama ka namin sa pagkainan, sa Lord's table. Bakit nandito ako? Sila yung sinasabi nga na nagngangalit. Kasi bakit kami nandito? Eto ako. Sabi mga during that time, nangangaral pa nga raw ng salita ng Diyos eh. So even si Judas, kasama nila, nagbabaptize ni si Judas. Even the devil believed. Kaya pagdating sa turo ng mga reformers, notisya, first, knowledge. Hindi pwedeng wala ka knowledge. Second, ascensus. Nag-ascent, nag-confirm yung spirit mo within. Yung new creation. At yung fiducia, yun yung sinasabi, bukod sa pagsakayan mo, nag-excel na yung faith mo sa Kanya. Pumapasok ka na doon sa fruit ng Holy Spirit. Sabi sa Romans chapter 2 verse 13, for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Hindi lang yung nakikinig pa, ang sabi ni Pablo, kundi yung nagsasagawa ito. Alam mo, lumalapit sila kay John the Baptist. Even yung mga Hellenes and yung mga Herodians, saka yung Scriba para sa iyo. Ang sabi ni John the Baptist, makaulpong kayo. Sino may sabi sa inyo pumunta kayo dito? Kasi iba pa nagkiklaim, lahi kami ni Abraham. Pero sabi ni John the Baptist, no! Kahit ang mga bato na to, pwede gumawa ang Diyos ng lipi ni Abraham. So, hindi lang prophecy. Nakikita dapat sa iyo. Hindi lang nakikinig. Kailangan yung napakinggan mo, ginagawa mo. So, ano ang yung pag-aaral natin? Local church and universal church. So, ang screening, membership screening, to deter lang, para maiwasan lang yung pagpasok ng hindi mananampalataya. Alam mo, malalaman mo ang tunay na pumasok sa membership, gumagawa. Ang naranasan ko pa, nung nasa church ako, ang tagal na nasa church, hindi pa marunong mag-lead ng prayer. Pwede ka ba manalangin? Wala. Hindi marunong mag-lead ng prayer. Pag tinanong mo, anong pagkakaintindi mo dito? Hindi nila alam. To deter, para maiwasan yung pag-spill out ng unbeliever sa church. Kasi sa universal church lang ang sigurado lahat nandun, elect. Pero dito sa local church, pwedeng sumablay pa yan. Pero ang isa sa guidance si Pastor Noel, ibali ng makapasok ang hindi tunay, huwag lang pigilang makapasok ang tunay. Mas malaki sa prayer. Pero when it comes to fruit, ang Holy Spirit,
Fruit of repentance, makikita mo yan. Sabi rito sa verse 9 ng chapter 8 ng Romans chapter 8 verse 9. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Romans 8:9. Tama ba? So makita mo, ang sabi ni Pablo, that if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Ang linaw. Wala na si Kristo, wala na yung presensya niya. Pero nandito ang Holy Spirit. Pag wala ang Holy Spirit sa iyo, you are not a Christian. Ang linaw po ng Scripture. The Spirit is the mark. Sa mga anti-Christ, ang marka nila 666. Ayon sa Revelation. So makita mo visual. Pero sa mga Christians, Holy Spirit, hindi sa visual. Yung fruit lang makikita sa iyo, pero yung Holy Spirit, hindi nila makikita. Yung marka mo. Kasi yung Holy Spirit, sa yung magpapatunay na ikaw ay God's possession, seal, the promise of new covenant, siya yung deposit, siya yung guarantee of our inheritance in Christ. Ephesians 1:13, 14. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. At ang sabi yung Holy Spirit, He is the first fruits. Romans chapter 8 verse 23, a foretaste, the first installment of our future glory. He is the pledge and joyful indication of the blessings to come in our resurrection life. And we call it eschatological blessings. Hindi mo na kailangan dumating sa last day. Nung naging believer ka pa lang, na-enjoy mo na yung eschatological blessing. Yung Holy Spirit, yung pledge. At siya po yung joyful indication of the blessings to come in our resurrection life. So yun po yung ating pagtatapos, yung significance ng Holy Spirit. Kamusta naman kayo? Kamusta rin ako? Kasi hindi ko pwede iwalay ang aking sarili. Salita ng Diyos. Kailangan mag-serve muna sa preacher. Magkaroon ng conviction bago ko naipasa sa inyo ang conviction. Hindi ko pwede eloquent lang sa pag-preach. Mas beta, sabi ni Pablo, yung sa kanya, pero nagsasabi siya ng katotohanan. Mas gusto ng mga preacher na nakasimangot kayo sa amin, pero nakangiti sa amin ng Diyos. Mas gusto namin may taas si Kristo kaysa kami may taas. Mas gusto na namin magalit kayo sa amin kung nagsasabi kami ng katotohanan. Kamusta ang pagiging Kristiyano? May pinagkaiba ba sa nakapaligid sa iyo? Ang church ngayon, more on, yung belonging, sense of belonging, parang sa fraternity or even sa alumni, yung association lang. No. Pag sinabi mo sa church, yan po yung kalipunan ng mananampalataya, hindi yung sect na to, itong church na to. No. Hindi to born again church. Ang born again kayo. Yung mananampalataya ng Kristo. Ang iglesia, kayo, hindi itong building na to. Kung talagang kay Kristo ka, isinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Pero kung ikaw ay sinuko mo na yung buhay mo dito sa mundo na to, isa ka ng manalangin. Kasi ang buhay natin ngayon, kahit malusog ka, pwede kang mamatay. Kahit anong oras, pwede tayo wala sa mundo na to. Pero isa lang ang tanong, nasa iyo na ba si Kristo? Don't be caught dead
without Jesus Christ. Kasi alam mo na kung ano yung tinuturo ng Scripture when it comes to condemnation. Hindi sapat ang yelo o tubig para ano yung agonization mo. Yung pag-agonize mo dun sa curse ng hell para sa mga hindi mananampalataya. Mas gusto pang i-cherish yung buhay ko na nalalabi para kay Kristo. Kasi anytime, pwede tayo mawala sa mundo na ito. Naibigay mo na ang buhay mo ba kay Kristo? Sinimulan mo na ba siyang kilalanin at pag-aralan? At sinimulan mo bang mag-plead, magmakaawa sa grace and mercy ng Diyos para sa iyo? Kung ang gusto mo sa church ay entertainment, pumunta ka na lang sa sinihan, sa mall. O gusto mo mawala ang problema mo, pumunta ka sa club na mayroong stand-up comedian. Marami doon. At kung gusto mo may problema ka sa pamilya, sa business mo, kumuha ka na lang ng psychiatrist or life coach. Pero when it comes to spiritual, yung buhay mo sa inaharap, pakinggan mo kung ano yung tinuturo ng mga aral when it comes to the Word of God. Hindi ka namin dadalhin sa church, dadalhin ka namin kay Kristo. At isang malaking kalokohan na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano na, pero wala kang pinagkaiba sa mundo na tinatayuan mo. Kung ano yung kasayahan nila, yun din ang kasayahan mo. Kung ano yung pangangailangan nila, yun din ang pangangailangan mo. Ang pinakamalaking problema mo, bakit hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos? Kasi hindi pa indwelling sa iyo ang Spirit as a sign na ikaw ay born again. Hindi mo kayang lokohin. Si Kristo, ang banal na Espiritu, when it comes to salvation. So, ngayon ko po ang bawat sa ating mga malalaki. Bilang pagkatapos. Kaya Ama, patuloy ng papasalamat sa iyo sa pribileyo na muli makakasok mo sa iyong salita. Nalan sa iyong turos sa chapter 19 verses 1 to 7. Tunay nga lang ang tunay na mananampalataya ay may kalakip ng banal na Espiritu bilang katiyakan at selyo at paunang pagpaparanas na sinanay yung mga pumili. Napakapalad po ng bawat sa amin sa kabila ng aming pagiging kasalanan. Kami po ay pinili na makasama ko sa inyong kailangan. Kailangan po namin na bawat sa amin habang kami pinalagay sa lupa. Kailangan po namin na masugtungan na kami na mabuti at tapat lamang sa inyong salita. At makita sa aming salita, sa aming isip at sa aming gawa ang kalooban niyo sa bawat sa amin. Kaya tuloy nga na dinadalangin din namin mga taong kapaligid sa amin. Makasok kong ginawa sila ng biyaya mula sa inyo. Kailangan ang pananampalataya at ang pagsisisi, ang pagsasamuhay ng iyong salita, ay lahat po ito ang sa inyong biyaya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hanggang sa aming po ng patuloy at maabutan niyo hanggang sa kaligong pagbabalik. Kaya dalangin namin kung sino man sa amin ng wala pa sa kaligtasan na meron kami. Mga nawa nila na ang araw na ito ay tinakda niya na maging kapahingahan at kagalakan sa tunay na mananampalataya sa inyo. At bilang isang ritual, tradisyon at kasanayan para lang makita ang bawat sa amin na isang religiosong tao
Kaya patuloy po kami na dumadalangin, na patuloy po kami kaawaan sa buhay na to at hanggang sa ilang pagbabalik. Ito po ang aming sa namin sa pangalan ng Jesus.